video na to ay i-guide ko lang kayo kung paano magkaroon ng LTO portal account. Pero para saan po ba itong LTO portal? Magagamit po ito kapag tayo ay kukuha ng driver's license. Student permit man yan, non-pro, professional. Magagamit din po ito kapag magpaparenew na tayo ng driver's license. At even po sa reviewer ng mga exams ay magagamit din po ito. Kaya mas maganda kung ngayon pa lang ay magkaroon agad kayo ng account dito sa LTO portal. Kasi siguradong magagamit po ninyo ito in the future. Ngayon, don't worry kasi napakadali lang pong gumawa ng account dito sa LTO portal. Para ka lang din pong gumawa ng Facebook account. Kaya kung nakagawa kayo ng Facebook, siguradong kayang-kaya nyo rin po dito sa LTO portal. Kaya naman, simulan na natin to. Okay, so pag-create ng account sa LTO portal, pwede itong magawa gamit ang PC, laptop, or even sa mobile phones. Ang kailangan lang gawin ay i-open ang inyong Google browser. Then, i-search ang LTO portal. Siguro naman lahat tayo marunong nang gumamit ng Google, di ba? So, i-search lang po sa Google, LTO portal. Okay, so type natin, LTO portal. Then, search lang po natin yan. Then, lalabas na po agad ang mga resulta. Then, sa pinakataas, makikita po natin, LPNS Online Portal. So, i-click lang po natin to. Dito na po kayo niyan mapupunta. Then, kung papansin sa bandang baba, meron pong nakalagay na register now. So, i-click lang po natin to para makapag-register. Okay, so click lang natin, register now. At ito naman po, yung terms of agreement. Kailangan lang po natin itong i-check sa may bandang baba. Okay, so ito po yun. I-check lang itong yes, I accept. Tapos, i-enter natin itong security code. Pag okay na, click next. And then, dito naman po, ang bibiliin natin ay enroll as individual. Kasi tayo po ay hindi naman organization, hindi medical clinic, hindi driving school. Tayo po ay individual lamang. Kaya ito po ang bibiliin natin. So, click lang natin po. At dito na po tayo niyan mapupunta. So dito po tatanungin kung meron tayong existing driver's license. Kapag meron, tayo expired na, pipiliin lang po natin itong yes. Pero kapag wala pa, basta student permit pa lang ang mina-applyan mo, itong no naman ang pipiliin mo. So since ako po ay may lisensya na, ang pipiliin ko po dito ay itong yes. So click ko lang itong yes. Then sa bandang baba po ay may kailangan lang po tayong fill-upan. Itong license number, expiration date at serial number na makikita sa likuran ng ating lisensya. Kung pang-conductor naman po ang gamit ninyo, ito naman po kayo mag-fill up. Pag na-fill up na po natin to, click naman natin itong next. Then dito naman po sa nationality, patanungin lang kung tayo ay Filipino citizen. So piliin ko lang po yung yes, then yung next. Then dito naman po sa personal, fill upan lang natin itong last name, first name, middle name, ang ating birthday, ang ating gender, at ang ating mother's maiden name. Bali ito po yung pangalan ng ating nanay nung kanyang pagkadalaga. Then pag na-fill upan na po ito, click lang po ulit yung next. At dito na po tayo niyan napupunta. Bali ito na po yung pinaka-last na pipilapan. Pero ito rin po yung pinaka-importante. Kailangan po ay meron kayong email address at mobile number. Kasi sa email po ay merong isasend sa atin na verification. So kinakailangan po ito ay i-click para makompleto ang ating registration. And at the same time, makapag-create din po tayo ng ating sariling password. So lahat naman po siguro tayo ay may email na. Kung wala pa, madali lang din naman po yan gawin. And after po niyan, ay magkakaroon na po agad kayo ng LTO portal account. So napakadali lang po niyang gawin. Pwedeng PC ang gamitin, pwedeng laptop, pwede rin sa mobile phone.